Feeling ko lang mas may chance ang ma-impeach yung presidente kumpara sa vice president. Bakit kanya? Okay. Pag inaudit natin yung lahat ng mga interests that would benefit these political figures, these forces, if the president is removed, mas mataas yun eh. Yung mga Duterte, ang laki ng magiging pabor sa kanila kung matanggal yung presidente. Di ba? Siyempre, magiging protektado yung interest nila. Yung mga senador, yung mga Villar, pabor sila kung hindi yung Marcos yung presidente. Yung mga congressmen na sangkot sa flood control, pabor din sa kanila kung iba yung presidente. Umaga, pag pinagsama-sama na ito, parang mas mabigat yung posibilidad na yung presidente matanggal. Of course, I'm not saying that the president is squeaky clean, no? Ang tindi ng corruption under his administration. Okay? Kaya nga dapat lahat panagutin eh. Lalo kung yung mga taong dikit sa kanya, then and now, sangkot dito sa flood control. But my point is, Attorney Barry, parang mas malaki yung incentive para dito sa mga political figures na ito, natanggalin tong presidenteng ito via impeachment. Ikaw, what do you think? Ako tingin ko, hindi naman sigurado yun. Nag-agree ako na merong mga faction, may mga elemento sa loob ng Kamara at sa Senado na at this point, mas gusto na nilang tumaya sa Duterte. Dahil, nakaamba na sa kanila yung mga iba't ibang kaso, iba't ibang mga inisyatiba ng kasalukuyang administrasyon. Yun yung punto. So, they'd rather take their chances, di ba? Doon na lang ako sa Sara Duterte kasi lalo na kung merong usapang pwedeng magawa, di ba? Sige, susuporta kami pero ito ang kapalit, di ba? Parang meron ng ganong kaliwaan, negosasyon bago pa tayo pumasok dun sa aktual na impeachment process. But on the other hand, feeling ko meron ding ilang mga elemento sa kasalukuyang Kamara, Senado, na ang takot naman nila pag naupo si Sara Duterte, isa sila sa mga tatamaan. Kasi hindi naman ito kumbaga hindi naman to start from scratch eh. Madami sa mga yan, may mga ginawa na sa mga nakaraang 2-3 taon na sa tingin ko, hindi basta-basta kakalimutan ng mga Duterte. Oh, may mga yung mga taga-Quadcom. Yeah. Markado na yan. Yung mga taga-Quadcom. Yung mga nanguna sa impeachment. Yeah. Obviously, klaro, yung mga alyado talaga ng Marcos. Hindi, So, ako tingin ko, yan, magpe-play out yan. Kaninong interest yung mas magwawagi. At very, very crucial din yung magiging role ng leadership ng House at ng Senate. At actually, yung leadership na baka nga mali yung leadership na na termino eh. Yung political acumen na i-demonstrate o i-display mismo ng Malacanang. Kasi in the past year, ang dami nilang mga medyo questionable. Medyo medyo natawa ako sa term mo. Actually, leadership, diba? Political acumen, pero even political acumen parang bokya din. Oo nga eh. Pero given the track record, madami silang kasablayan itong nakaraang year and a half na kaya tayo umabot sa puntong ito eh. Pero ang punto, kung magpapakita ka ng konting galing, if just for your own survival, ito na yung panahon na yon. Dahil kung hindi, nag-agree ako sa iyo na malaki ang posibilidad na ma-take advantage ito nung kampo ni VP Sara at mamanyobra para pumabor sa kanya. Di ba? Itong kasalukuyang magiging showdown na ito sa House at sa Senate. 2 points. Hindi ganun kataas ang expectation ko. No? Bakit, Attorney Barry? Number 1, itong budget na ito, nasa laula especially under the Marcos administration. Kung meron ka ba naman political acumen, meron kang leadership, dapat hindi nakalusot yan. That's 1. Number 2, kung meron political acumen at leadership, bakit ganun yung nangyari sa impeachment doon sa Vice President? That's number 2. Totoo. So, bigla bang tutubo yung political acumen na yun? Wala pa sa atin. Ako, wala akong ganun expectation.
Meron kasi akong feeling na early on, dito sa buong bakbaka nila, pagkatapos matunaw yung unit team at nagsimula na silang magbanatan, meron pang malaking sense of complacency sa administrasyon. Na parang feeling nila, okay lang. Alalahanin natin, yung statement ni Pangulong Bongbong mismo nung unang sinalang to impeachment kay Sara Duterte, di ba? Ano lang to? Storm in a teacup. Yeah. There are more important things na kailangang asikasuhin, etc. Parang Yari ka ngayon. dismissive siya eh. Sorry. Tuloy ko lang. Yari ka ngayon. Baka ikaw pa ma-impeach. Di ba? Okay, Yun eh. continue. Sa akin, yun yung yun yung demonstration talaga nung complacency eh. And at that point, feeling ko, meron pa silang mga pinakikinggan na maaaring hindi exactly pareho ang interes sa kanila. And I'm looking at you, Cheese Escudero. Para may isa pa. Pero si Cheese Escudero kasi yung napakaklaro. Yung nag-dribble ng impeachment ng kalahating taon halos, 5 buwan. Pero ngayon, na ganito nakaklaro yung guhitan, meron na talagang malinaw na existential threat at malinaw na hindi ito basta-basta magbo-blow over. Baka naman maging baka yung clarity ng yung urgency ng sitwasyon ay makapagdulot ng hindi naman necessarily kagalingan pero yung mas decisiveness lang ba sa pagkilos. Yun nga lang, ibang-iba yung expectation mo Ang taas talaga. Ibang-iba yung sitwasyon ngayon from early 2025. Madami ng mga kasangkapan na dati pwedeng gamitin tulad ng budget halimbawa na ngayon medyo mas mahirap nang gamitin. Correct. Given everything na nangyari. So ang tanong, enough pa ba yung nagre-remain na clout sa palasyo? Kasi kahit paano naman nasa kanila pa rin naman ang clout At Yung resources nasa kanila. Yung resources, yung control ng institutions, yung carrot at stick. Mas limited nga lang, pero meron pa rin namang carrot at stick. Pero ang tanong, enough pa ba yun para magamit nila? Diba? Naprotektahan nila yung si Bongbong Marcos para matapos man lang niya yung termino niya. At pangalawang tanong, at baka ito nga yung mas decisive na tanong, meron na ba sila nung pruweba, yung determinasyon, di ba? Yung anghang na kailangan para gamitin nga yan dito sa sitwasyong ito. Dahil sigurado ako, yung kampo ng mga Duterte, talagang gagawin lahat, di ba? Para matanggal sila diyan, di ba? At malagay na sa pwesto si Sara Duterte. Kita naman natin yan sa mga in the past few weeks, the past few months. Talagang all out na sila. From yung rallies, pati dun sa propaganda sa social media, lahat-lahat tinataya na nila dito. Dahil sila naiintindihan nila maaga pa lang usapin ng survival. Ang tanong, handa na bang sumabay si Bongbong Marcos doon sa ganong klaseng laban? Ganda yan. Doon magkakaalaman kung weak leader ba talaga siya o baka naman hindi masyado. Kasi in terms of resolve, in terms of killer instinct, sorry for... Killer, pun not intended. In terms of killer instinct, lamang naman yung isang side, no. Ito pa ito gusto ko rin puntahan Attorney Barry yung factor ng mga spectators. Tayo mga wala sa gobyerno, yung organic voices na hindi naman necessarily kasama dito sa mga naratibo of either side. Ito kasi yung parang third force dito Kasi ang saklap, no? Nakikita natin yung Godzilla versus King Kong nagbabanatan. Sinisira yung bansa natin. Diba? Yung naratibo, they're trying to dictate it based on their personal benefit. Pero yung kawawang Pilipino, anong ginagawa, diba? Kaya importante nandun yung pakikipaglaban, nandun yung pakikipaglahok, yung pakikilahok, tsaka yung kamulatan ng mas nakararaming Pilipino na merong organikong boses, diba? Para ipahayag ito. At saan to pwedeng ipahayag? Example,
Pwede nating isa sa mga pag-uusapan natin dapat dito, ano ba yung credibility ng House of Representatives to even handle these cases, di ba? Or to even talk about corruption. Kung sila mismo bahagi ng isang damaged institution. Hindi ba? Yung mga ganyan, dapat lumalabas lahat yan eh. Kaya ganun nga, sobrang saklap no itong sitwasyon natin pag inisip mo. Masaklap talaga. Sobrang saklap talaga. Kasi, to a certain extent, parang system collapse na talaga eh. Yeah. Kapag lumabas na ganito kalawak at ganito kadami sa gobyerno ang involved sa ganito kalaking korupsyon, malinaw may problema talaga yung sistema natin. Yeah. Paano mapagkatiwalaan ang mga institusyon na ganyan katadtad ng korupsyon, ng pagnanakaw, iba ng katiwalian, para talagang ang hirap isipin. Tingin ko, hindi na to contemplated doon sa konstitusyon natin yung ganitong level ng systems failure. Pero para sa atin, lumabas na diba? Lumabas na yan. At sa akin, ang opportunity nandun sa sitwasyon na dapat malinaw sa atin kung ano yung gusto nating lumabas dito. Ano yung gusto nating maging direksyong puntahan man lang. Kung di kaya yung outcome na maabot. Ano yung direksyong gusto nating maitulak ito buong usapang ito. So, halimbawa, yung mga tao na ang tinutulak talaga magkaroon ng pananagutan, yung mga sangkot dito sa mga flood control scandal at iba pang mga skandalo, dapat itulak lang yun. Dapat yun ang isang pressure point na insist mo. At regardless of hindi ka Marcos, hindi ka Duterte, dapat yun ang isang dinidikdik natin at pinagpipilitan natin doon sa mga taong nasa pwesto para may gawin tungkol doon. Pangalawa, yung matagal nang sinasabi ng mga ibang mga mas progressive voices sa Kongreso tulad ni Laila de Lima. Pagkakataon to para itulak yung mga ibang policy reforms sa batas na matagal na nating hinahabol. Anti-dynasty, for example. Diba? Na kasi merong opportunity na yung mga nasa pwesto ngayon kailangan magpakita kahit pa paano na willing sila maging part ng solusyon. So dapat i-take advantage natin yung mga bagay na yon. Kaya nga doon ako worried sa isang aggressive push from yung Sara Duterte camp na maglalagay ng isang Sara Duterte bilang presidente. Lalo na noong mga nakaraang buwan na sinusubukan nilang gawin through extra-constitutional means. Kasi feeling ko, rally. Feeling ko kasi sa ganong klaseng pag-succession scenario, less yung spasyo para maitulak mo yung mga ganong klaseng gusto mong mangyari. Kasi feeling ko, quite honestly, si Sara Duterte hindi yung tipong tao makikinig o interesado na ayusin yung mga ganyang mga bagay-bagay Hindi ko sinasabing si Bongbong Marcos reformist. Pero sinasabi ko, si Bongbong Marcos, dahil sinimulan niya to, kahit papaano, medyo na forced to good Yeah. So, mas merong opportunity para itulak yon sa kasalukuyan. Pero tingnan natin kung ano mangyayari. Ingat, tama yun, Attorney Barre. Pero kailangan din doon magpakita ng hindi ko gagamitin yung term na una ko naisip lakas, tibay, tigas, at gilas. Yun nga, yung Pangulo. Yun nga Kasi nga, miski wala naman sa DNA niya talaga yung sumuporta sa isang anti-political dynasty legislation dahil yung mga Marcos, isa sa mga pinakamalaking dinastiya sa kasaysayan ng Pilipinas. Napilitan siyang banggitin yan, di ba? Pero that very same reform agenda that he suddenly thought of because of intense public pressure, pwede rin gamitin ng mga political players doon sa legislature hindi ba, Attorney Barry? Kasi ganun teka muna, ngayon medyo susuporta kami sa anti-political dynasty, pero ayaw namin dyan. Teka, may impeachment. Naku, dito tayo dapat tumutok kasi ayun na nga. Mandate natin itong umupo dito sa impeachment process, ganyan-ganyan. Santabi na muna natin yan, no? Naubos yung oras natin dito. I mean, we can never underestimate the guile and the, dito. Hindi pa ka guile Yung talaga yung obsessive determination for self-preservation. Yes, precisely. Yun
Na talaga kailangan mong kalad ka rin eh. Yeah. Para bumitaw sa poder eh. Yeah.